Ay, nasa linya na Sino ba? ang matikas na kaibigan natin. Matikas, Kasintikas. mabait, masipag. Kasintikas mo. Sanay na sanay sa puyatan. Sino ba? Si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng MPD. Manila Police District. Sir, good evening. Welcome sa DCRS Bisaya Time. Kasama natin si Bay Edwin at doon naman si Nochi Kaka, sir. Yes, Sir Nochi, Sir Edwin, mula po sa Timbulan ng Layat yung nakilay sa mapagpalas kalmadong gabi po. Ganun po sa mga nakatugay kayo sa inyo ngayon. Yan, maraming salamat sir ha, kasi pinaunlakan mo yung aming na makapanayam ka ngayong gabi. Kumusta yung ano yung assessment po ninyo ngayon sir sa ongoing na kapistahan Yung kapistahan ng Tondo? Santo Niño, di Tondo. Santo Tama ba? Niño sa Tondo. Yes, Sir Nochi, Sir Edwin, toon talaga sabi natin pinaghahandaan natin kung saan dalawang araw ito kahapon at saka ngayon. Hindi lamang itong sa Tondo, pati yung sa may pandakan natin. Kasabay rin yung piyesta ng pandakan. So, sabi nga natin, meron na tayo security coverage yan kung saan kulang-kulang 1,000 MPD personnel ang ating ginamit para bantayan yung seguridad. At sabi ko, wala naman anumang kaganapan na pumupukaw sa ating kamalyan. At maasa tayo na may tatawid natin itong pista ng Tondo na paayos at sabi nga natin may silamsik sa mga ngiti ng ating mga kababayan. Oo, so far sir, walang naitalang untoward incident nitong as we speak. Yes, Sir Noche, tama ka doon. Yung last bulletin nga natin dyan, tinatanong natin at natutuwa naman tayo. Dahil sabi nga natin, masaya at pakita naman natin at tuloy-tuloy yung mga lumalabas sa ating social media account at saka yung ating nakikita at yung coverage niyan ay nakita natin na maayos yung pagkakalatag natin ng seguridad. Wow, congratulations dyan sir ha, dahil yan sa inyong talagang masusing pagbabantay, paghahanda dito sa kapistahan ng Tondo, maging doon sa may pandakan. At ano po ang challenge nitong pagdating ng kapistahan sir ng Santo Niño sa Maynila? Ano po yung pinaka-challenge ng Manila Police District? Well, kasi talagang alam natin na pagdating ng pista ng Tondo, talagang dinarayo ito ng ating mga kababayan. Hindi lang ating mga locals natin coming from the neighboring city. Kasi na rin yung mga foreigner, marami tayo nakikita mga foreigner na inobserbahan yung ating pista ng Tondo. Kung saan nga napakasaya niyan, meron tayong lakbayaw, meron din tayo position dyan. Yung lakbayaw natin kahapon ito, ay simula ito sa 6 ng umaga. At yung ating namang posisyon ay na madaling araw ito, 2 araw ito. Nagkaroon na rin tayo ng mga advisory natin doon sa mga sinarado nating kalsada at saka yung mga alternatibong kalsada na magiging gabay ng ating mga kababayan. At yun nga, nakita natin ito, napakasaya ito, sabi nga natin, pagka nakikita nyo ito sa mga mag-circulate sa social media, ang dami talaga mga taong nandun at napakasaya ng kanilang pista. Oo, at saka talagang ngayong taon-taon na sir, ang kapistahan ng Tondo o kaya dyan sa may pandakan, hindi katulad noong araw na ako talagang ilang years din akong tumira dyan sa Tondo since simula nung 1992. Anong nakasagsagan nung mga taon na yan, 1992, 93, 94, talagang walang kapistahan na hindi talaga nag-iwan ng patay. Pero good thing dahil kahit papaano yung mga tao dyan sa namamanata dyan sa Santo Niño at nagpepiesta talagang sumusunod talaga sila sa payo ng ating kapulisan. Tama kayo, Sir Rodis, pwede naman tayong maging masaya na may kasamang pagiging responsable. Yun naman ang mahalaga doon, nung nakaraang taon, sabi na itala natin dito mga 67,000 yan. At nung 2024, mas mataas yan, 70,000, yung 75,000 kung ating ka-estimate. At ngayon, pinapa-consolidate lang natin ilan yung ating estimate ngayon, ngayong taon. At natutuwa nga tayo doon dahil nakita naman natin yung latag ng ating seguridad. Taon-taon, ginagawa natin to. Kaya sabi nga, para muscle memory na ng MPD yan. Walang markadong pula kalendaryo namin dito sa Noche sa Edwin. Kung mapapansin nyo, katatapos lang ng ating frustration. Ito naman, itong pista ng Tondo at pista ng Pandakan. At saka I'm sure lahat ng ano ko yan ba nakikita ko yan, lahat ng mga kapulisan talagang nasa lansangan. At hindi lang kapistahan na maging araw-araw. Sabi nga nila kaya yung ibang mga naninira pagsubok na naranasan ng PNP, sabi nga
tinanong kung kaya. Kaya naman pero bugbog sarado lang. Oo, yung mga talagang tungkulin talaga, tawag ng tungkulin, talagang taong lansangan din ang kapulisan. Tama. At karamihan dyan mga hindi naka-uniforme, yung nagpapanggap din na mga bystander, nagpapanggap na yun ang At least, pinakamaganda. kung meron At magagawa ng mga di ka nais, mabilis Yes, na natutugunan mabilis ng ating kapulisan. Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga paninira na ang kapulisan ay hindi visible sa hindi, walang katotohanan yun. Yun ang siguro yun yung mga attack and collect. Attack and collect. Doon ko na lang din. Tama kayo, yung mga tinatawag natin mga sekreta yan. Yung dami ng tao, sinasama natin yung mga sekreta natin o yung mga ating mga naka-plainclothes ng mga pulis para mabantayan pa natin yung ating mga kababayan. At ibalita ko na lang din, sabihin natin, meron tayong pagbaba ng krimen dito na 10.83. Wow. Yung ating focus crime sa MPD. Yung last year yan, no? Last year. Yes, so kasi yung mga countries niyan, kinukumpara natin yan, tinitingnan natin nung 2024 at saka nung 2025. Tingnan natin kung tama ba yung mga nilatag nating mga iba't ibang estrategiya kontra krimen at nakita nga natin dyan na hindi nagkamali ang pamunuan ng Manila Police District doon sa iba't iba nating mga estrategiya na yan. At nakita natin, napababa natin itong 8 focus crime. Yung focus crime natin dyan, bumaba siya ng 10.83%. Wow. 10.83. Oo, bumaba. Laki, Laki ng binaba last year kumpara nung nakaraang 2024. Diba? Yeah, so palagi tayo meron ganyan na Edwin. Para nakikita natin, may pagtaas ba, may kakulangan ba tayo dito sa mga gilalagay nating pulis sa mga lansangan. Kasi sabi ko nga, pati yung ating mga admin personnel o yung mga office personnel natin, ginagamit na natin yan para magkaroon sila ng additional patrol duty. Ibig sabihin, hindi lang sa opisina sila, kung hindi ilalabas yan. Meron silang schedule kung saan sila pupunta at mag-render sila dyan ng 2 hours extra duty yan. Para makadagdag doon sa persa natin sa lansangan, sabi nga natin, mahalaga pa rin sa crime prevention yung police visibility. At nakita naman natin yan, ito yung naging resulta. Bumaba tayo ng 10.83%. Wow, congratulations Manila Police District at siyempre sa pagsisikap din ng kapulisan ng Maynila at saka kay Brigadier General Arnold Abad. Okay, sir, ano po ang mensahe niyo po ngayon sa ating mga kababayan diyan, lalong-lalo na diyan sa Maynila dahil sa ngayon ay talagang nag-i-enjoy yung ating mga kababayan lalong-lalo na diyan sa Tondo at Pandacan sa kapistahan. Ano kayo dyan na, Sir Edwin, tagubilin natin sa ating mga kababayan na nandyan ngayon at nagsasaya. Pwede po tayong patilamskin na angiti sa ating gabi, masaya, pero po meron po responsibilidad. Sabi nga natin, titignan po natin, sabi nga natin, may limitasyon po ang lahat. Kaya patuloy po tayo nakikiusap na tumugon lamang po sa panuwagan ng inyong simbahan at ng inyong autoridad. At ang mga pulis Maynila po, lagi po nakaangat ang aming kalasag at nakaumang po ang aming taba. Laban po sa maliligalig at maliligalig ng aming lugar sa Nikilaan. Yan po ang timbulan ng laya. Ang lusog po ng Maynila. Lalim nun Thank you very much Major May nagtatanong dito sir kung pang-broadcaster daw yung boses mo boses mo lang daw, ulam na. Sabi ko lang, inahan ko pa na, Edwin, Nahiwagaan talagang bumboy, talagang bumumbay. Ayan, wala pang walang pahinga rin to si Major Philip Ines kasi alam na alam ko to, kilala ko to dahil simula pa itong mababa parang ganito by approachable ito and madaling i-text yan, madaling i-text, madaling mag-reply. Yan. Yan, PNP Chief Nartates, ano mo na to? Ilabas mo, LT-call mo na to, ha? Ano natin, basta mga police by na mga kaibigan natin na talagang masipag, nagtatrabaho at kailangan natin iangat. Mabigyan naman ng acknowledge yung kanilang kapag ganyang klase, pa-LT call na to tumutulong tayong may angat yung isang opisyal ng PNP si SILG John B. Cremulya. Yan, inano na natin ito, ipopromote na natin to by LT call na to. Yan. Maraming salamat Lieutenant Colonel Philip Ines ng Manila Police District. Good evening, sir. Tangalan ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCRP at ang aming District Director, ang aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Abad. Makakasap po kayo sa mabilis, nararamdaman at ikalidad na serbisyo para po sa Manileño. Sa kalmasang gabi po. Thank you very much, Police Major Philip Ines. Tinasuniran mo niya.